Dahil hindi pumayag si Commodore J. Tariela sa pagmamakaawa ng China, mas lalo tuloy naging agresibo ang mga Chinese. Pero magpapatalo ba tayo dyan? Siyempre hindi. Kung matigas ang mukha ng China, mas matigas lalo ang mukha ng mga Pilipino. 3 oras lang naman na ipaggirian ang barko ng BIFAR sa China. Pilit hinaharang ng Chinese Coast Guard, pero pilit rin tayong nakikipagdipdipan. Sa huli, walang palag ang mga Chinese sa pagmamatigas ng Pilipinas. Matagumpay ang muling pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan mangingisda. Talagang walang tatakot-takot ang BIFAR at Philippine Coast Guard mapagbakbakan sa China. Mabigyan lang ng libreng diesel at pagkain ating mga kababayan. Sa hanay ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR ay nananatiling committed para tuparin ang pag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin natin na we're going to maintain our presence in Bajo de Masinloc. The primary objective of the rotational deployment of both BIFAR and Philippine Coast Guard in Bajo de Masinloc is to ensure na mapoprotektahan natin ang karapatan ng ating mga Pilipinong mangingisda. At pangalawa dito ay makapagbigay tayo ng ayuda. Ang pinagtatakalam ng Philippine Coast Guard at BIFAR, walang makikita sa radar nitong presensya ng Chinese Coast Guard. Pero makalipas lang ang ilang oras na pagpapalaot ng BIFAR, may nagdadatingan ng mga barko mula sa Chinese Coast Guard. Yes, pinalayas na ito noong nakaraang linggo ng Philippine Navy. Pero pag magsasagawa ng rotational deployment ang PCG at BIFAR, may bigla-bigla na lang susulpot ng mga Chinese. Talagang may espiya talaga ang China sa loob ng Pilipinas na tila inire-report sa China ang bawat galaw ng ating bansa. We can fairly say na mayroong significant number of increase. Pero I think probably the other reason is because dahil sa presence na natin ngayon, as what the President has directed the Philippine Coast Guard and BIFAR to have a rotational deployment in Bajo de Masinloc. The first time that the Philippine government monitored the presence of Chinese fishing vessels. This is the first time that the Chinese fishing vessel participated in blocking and shadowing operation to prevent the BIFAR vessel from moving forward or getting closer to Bajo de Masinloc. Para naman sa ating mga kababayang maghahanap buhay sa paningisda, makakaasa raw kayo na laging nakasuporta ang Pilipinas para igiit ang karapatang nararapat naman talaga para sa ating bayan. Bakas nga sa mukha ng ating mga kababayang mangingisda ang tuwa at may nakaalalay na naman sa kanila tuwing sila ay mangingisda. Sobrang mahal ngayon ng diesel, malaking bagay na itong binigay nyo sa amin. Hindi ba kayo siya natatakot na may mga Chinese Coast Guard at sa mga militia ng Chinese sa paligid? Hindi naman sir, hindi naman kami ginaan nila. Ano po kami, nagpapasalamat kami kasi po yung ito po lugar na to hindi po napapabayaan ng BIFAR ng ano po natin, ng lugar po natin na hindi po mag-ari yung China. Kaya po nagpapasalamat kami na kahit kami lang po yung mangingisda dito na pumunta po yung BIFAR dito, nagpapalakas loob sa amin na makapangisda pa po kami dito. Yung tulong po yun sir, yung pagpunta nila dito kasi po nakakapagbigay sila sa amin ng kahit paano konting tulong po na pangangailangan sa bangka po. Bago yun sir, para yung karapatan natin sir dito sir, para mag-isa talaga sa atin. Diesel sir, pamahal po ng pamahal. Tapos sa layo po ng tinatakbo namin sir, marami po kaming nauubos na diesel sir bago po makarating dito sa Cebu. Malaking tulong para sa aming mangingisda. Kung sana mas madalas para mas malaki natin tipid. Nakikita niyo ba kung gaano kaganda ang ating karagatan? Yan ang tailamang hindi daw isusuko ng Administrasyon Marcos. Dito muling nangako ang pamahalaan na kahit anong mangyari ay ipaglalaban to ng ating gobyerno. Kayo, nagustuhan niyo ba ang muling pagmamatigas ng PCG at BIFAR makatulong lang sa ating mga kababayan?